Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan kasi namiss natin, no, si Auntie Claire. Namiss natin mga kabayan yung ating Yusek, no? Abay, meron naman tong pahayag mga kabayan. Binakita tayong post, no? Na ang dating mga kabayan sa mga Pilipino, parang nag-rap, no? Si Auntie Claire dyan sa kanyang press briefing kanina. So yan yung pakikinggan natin mga kabayan. Namiss natin yan, eh. Hindi natin na-topic yan. Parang 2 araw yata na liban tayo mga kabayan dito kay Auntie Claire. At pangalawa mga kabayan, itong si Laila de Lima at saka si Jokno, abay magiging House panel judge, no? Diyan sa impeachment ng ating Vice Presidente, at pakikinggan natin kung ano ba yung dahilan o reason bakit niya inaccept yung pag-aalok, no, ni Romualdez. Kasi magiging kumbaga magiging judge siya mga kabayan sa impeachment. At pakinggan natin to mga kabayan, makakalaya na daw si PRRD o makakauwi na. Ma'am, makauli na gid ma'am. Makauli na. Daghan jud kay salamat. Yes. Ma'am. Naamo diri kada gabi. Nagaampo mo. Padayon ta pag-ampo kay walay imposible ba makaulit to siya pumon. Wala na yung makapugong. Makauli na jud ma'am. Ma'am, Ayan mga kabayan, sabi ni Madam Hanilet, no, makakauwi na daw si PRRD. O nga pala mga kabayan, no, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat. Sa mga hindi pa, ayan, mag-subscribe na kayo. Nasa gano'y maging updated kayo sa mga video inilalabas natin mga kabayan. Ito pala mga kabayan, no, ang posible, no, na maging prosecutor panel, no, diyan sa impeachment ni BP Sara. Kasi ito na agad mga kabayan ang usapan, no. Kahapon hindi pa man na kumbaga hindi pa napoproclaim or hindi pa talaga official yung mga senador na nanalo, yan na talagang usapan yung impeachment ni BP Sara, kung talagang yan ba ay maisusulong. At ngayon mga kabayan, si Romualdez may pahayag, no, na inimbitahan niya, no, si Chil Jokno at saka si Laila de Lima na maging isang kumbaga maging isang judge, no, patungkol dyan sa impeachment na yan. At ito ang panel mga kabayan, no, si Jinky Luistro. Naku, matik yan mga kabayan. Gaganti yan, no? Kasi nung eleksyon talagang napakatindi mga kabayan ang mga binanggit ni BP Sara patungkol dito sa mag-asawa na to, no? Ito si Romeo Acop, si Joel Chua. Ito, may banat din agad to mga kabayan ngayon sa ating Vice Presidente. Isabela Maria Zamora, Arnan Panaligan. Nako, ito si Arnan taga Mindoro to mga kabayan. Ito si Lawrence Defensor. Ito mga to magkakasama na talaga to Si Jonathan, ito bago to mga kabayan. Jonathan Kate Flores. Ito si Gutierrez, matik yan. Si Marcelino Libanan at Representative Jill Bungalon at saka si Loreto at Charon. At itong dalawa mga kabayan, si Chil Jokno at saka si Dilima. May matik to mga kabayan. Meron niyang pahayag sa interview, no? At yan yung pakinggan natin mga kabayan. Pakinggan muna natin itong si Auntie Claire, kasi ito ay may padali na naman mga kabayan, no? Alam naman natin pagka itong si Idol ay nagsalita, ay talaga tayo ay nakikinig ng maigi mga kabayan. Pakinggan muna natin at ito yung nag-rap daw dito. First question, Eden Santos, Net25. Ito nga pala mga kabayan, lagi dito tayo nag-aabang, no? Kay Eden Santos. Malupit kasi tanong mga nito Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Bakit parang iba na yata ang tono dito mga kabayan ni Auntie Claire? Ulitin nga natin kung tama ba yung pagkakarinig natin mga kabayan. Pursu ng Pangulo sa impeachment. Yes, Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat. Yan yung mga kabayan, yun yung mga sinasabi, no? In front of camera. Pero ang totoo niyan mga kabayan, sa ilalim, no? Sa ilalim nila tinitira.
Kaya nga kita ninyo, di ba't noon may mga sinabi pa yan na wag nang ituloy ang impeachment. Pero ayun mga kabayan, na-impeach ang ating Vice Presidente. So ibig sabihin, hindi naman gagalaw mga kabayan si Romualdez at yung mga nandyan sa House of Congress kung si Bungit ay hindi nag-allowed mga kabayan. Diba? Ito si Auntie Claire talaga grabe. Next question, Kenneth Pasyente, BTV. Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At ito mga kabayan, talagang may palaman, no? Itong mga sinasabi niya na to. Alam niyo naman to si Auntie Claire. Lagi ang talagang may padali, no? Pagdating diyan sa mga kalaban ng administrasyon, no? Dito sa kanyang amo, mga kabayan. Nakita kasi natin, no, na talagang yung mga nandyan ngayon sa Senate ay talagang kumbaga lamang, no, ang against, no, sa impeachment ng ating Vice Presidente. Kaya siguro ngayon kambyo mga kabayan itong ating magaling na Yusek. Diba? Tingin ko yan yung dahilan, no, kung bakit hindi ito ganito ka-agresibo. Pero meron pa rin mga pahapyaw mga kabayan na sinasabi. inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Kita ninyo, 'di ba? Yan yung mga ang mga kumbaga may hint agad mga kabayan itong ating magaling na Yusek. Obviously naman mga kabayan na ang pinariringgan niyan itong mga panig, no, sa dating administrasyon o pabor sa mga Duterte, mga kabayan. Kita nyo yung mga pagpapaliwanag niya at pagsasalita niya, no? Mapapansin ninyo na talagang kumbaga antay na antay, no? Dapat ito ay dapat ito mga kabayan ay tumakbo din ng sa ganun yung mga sinasabi niya ay maipaglaban niya dot mag-iisa din siya sa hurado. Kita nyo si Leila de Lima, hurado na ngayon. Diba? Ganyang kalupit yan. Nga pala mga kabayan, maalala ko ito, no? Diyan sa alyansa mga kabayan, ilan yung kandidato ni Bungit? Isa, dalawa, tatlo. Abalos, Binay, Ramon Bong Revilla, Cayetano, Lacson, Lapid, Pacquiao, Soto, Tolentino at Tulfo, mga kabayan. Ang pumasok lang, no, sa 12 niyang senador, si Cayetano, si Lacson, si Lapid, at saka si Tito Soto. Anyari? Akala ko ba 12-0? Ay tatatlo, mga kabayan, 5 ang pumasok, no? So wala yung 7. ayos. Nasobrahan kasi mga kabayan sa yabang. At itong nandito si Cayetano, alanganin to mga kabayan. Ito alam naman natin, nakapatid ni Senator Cayetano. Magkapatid to mga kabayan. For sure, kakampi to sa mga Duterte at against yan dyan. Si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Tito Soto at saka si Erwin Tulfo. Malaman natin mga kabayan kung ano magiging desisyon ng mga yan. Pakinggan naman natin, no? Itong si Leila de Lima, kung ano ba ang pinagsasabi nito dito sa interview na to. Pakinggan natin mga kabayan. Napakaganda ng sinasabi niya. Si Attorney Leila de Lima po ating kausap. Siya po ay ML Party List Representative-elect. Kinonfirm niya na po sa atin na Ano ba yan? Mobile Legend? Mobile Legend mga kabayan? ML? Agan siya ni Speaker Romualdez para po umupo bilang isa sa prosecution panel, House Prosecution Panel, laban po dito sa impeachment case na inihain kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, yes, tinawagan ako. Pangalawa, tinanong natin kasi lalabas na to naku, eto na, maghihiganti na si Senadora. Pero sabi niya, hindi kasama yan. Ma'am Laila, again po, sa tingin niyo bakit kayo pinili ni Speaker Romualdez? Siguro sa tingin ko, although siyempre siya dapat ang tanungin, no? Pero sa tingin ko ay dahil alam naman nila yung aking record, alam naman nila yung track record ko, alam nila siguro yung aking kapasidad. Dahil nga isa po akong abogada, dati po akong Justice Secretary, at dati po nung senador po ako, initially naging chairperson po ako ng Senate Committee on Justice and Human Rights. So alam nila kung paano ako trumabaho para magpanagot sa mga may kasalanan sa batas. Sa CHR, yung mga human rights violators. Sa Justice, nung Justice Secretary po ako, para doon naman sa mga may kasalanan sa batas, yung mga lumalabag sa batas. So, in other words, nandyan po sa akin yung sa prosecutorial
skills rin bilang isang abogada and bilang dating justice. Mm-mm. So Attorney, ibig sabihin mga kabayan, no? Hindi ito kumbaga 'di ba sinasabi na paghihigante mga kabayan. Sa palagay ninyo, no? Bakit kaya niya inaccept no yung request ni Romualdez kung si Romualdez talaga mga kabayan na nag-request no na maging isa siya sa hurado ng impeachment? Tingin ko kaya inaccept nito mga kabayan ay talagang kumbaga ito na yung time para makabawi mga kabayan sa mga Duterte kasi sa nangyari sa kanya na nakulong siya mga kabayan. 'Di ba? Ito na lang yung kumbaga pag-asa niya na makaganti kasi si PRRD mga kabayan nasa dahig at ngayon ibali-balita na makakauwi na daw sabi ni ni Madam Hanilit, no? At saka meron ding petition ng abogado ni PRRD na dapat maalis yung dalawang judge, no? Kasi sa jurisdiction wala na daw mga kabayan. Ito babawi ito mga kabayan sa ating Vice President. Yan yung kanilang pag-iigihin yan ngayon. Kaya siya'y pumabor na maging maging isang hurado. hindi ko alam kung nagkataon lang, no? Pero tinanggap na rin po, may offer din kay Attorney Chel Jokno, nakasamahan nyo rin. At tinanggap niya na rin po. I'm so sorry, Attorney, pero ito ba yung nagkataon lang or nag-usap kayo? Attorney? Last na lang. Parang mga kabayan, no? Parang talagang nagiging power na ngayon mga kabayan. Itong mga dilawan o pinklawan mga kabayan. Napapansin ninyo, parang nagkakatotoo yung sinasabi ni Amy Marcos na ang namumuno na ngayon mga kabayan ay si Araneta at saka si Romualdez, 'di ba? Alam naman natin mga kabayan ay mga Araneta at saka Romualdez, di ba't mga dilawan yan? Pinklawan mga kabayan, suportado niya ng mga pinklawan, no? Ngayon nakikita natin na parang ang lumalakas ngayon itong mga dilawan na noon ay nabura na mga kabayan pagdating sa politika. Anong nangyari ngayon mga kabayan? Ginamit ang party list para makapasok sa Congress, no? At ayan, akbayan number 1 mga kabayan. Sos, Tawagan natin last na lang, no? Pasensya na, Attorney Laila de Lima, napuputol-putol ho tayo. I-confirm lang natin, no, kung alam niya na may offer din kay Attorney Chel Jokno na kasamahan niya. Tinanggap na rin ni Attorney Jokno. nawala na mga kabayan, naputol na. Hanggang doon lang mga kabayan yung interview na yun ni Laila de Lima. Pero obviously, no, kaya ito'y magiging isang hurado, no, inimbitahan daw mga kabayan ni Romualdez. Yan yung malinaw na sinasabi dyan ni Laila de Lima. At nakita ko rin yan mga kabayan sa post, no, ng Abante. Kaya for sure, talagang kumbaga ipupush nila yung impeachment complaint na yan sa ating impeach na yan sa ating VP sa ating Vice President. Pero ang tanong, no, ay pagdating sa Senate, no, kasi diyan yan talaga pag-uusapan kasi impeach na mga kabayan sa Congress, no, sila yung magpapatuloy at maghuhurado diyan sa impeachment na yan. Siyempre magiging hurado yung mga bagong senador. Sa palagay ninyo mga kabayan, sa nakita natin sa mga lineup ng nanalong senador, talagang lamang, no, ang kumbaga hindi boboto, no, sa impeachment complaint na yan ng ating Vice President. At kita ninyo yung mga paliwanag ni Auntie Claire, medyo cambio na mayroong konting palaman na sinasabi. So malalaman natin mga kabayan, no, pagka nag-resume na yung Senate at Congress kung ano ba ang magiging hantong. For sure sisimulan na ngayon June 2 ang pagtalakay dyan sa impeachment ng ating Vice Presidente. At sana, no, maging maging maayos na mga kabayan. At alam naman natin na hindi ma-impeach sa ating Vice Presidente. At yan yung talagang pinaglaban, no, ng ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng mga black voting mga kabayan, no. Sa OFW nagkaroon din ng mas mataas ang boto sa mga Duterte lineups. Sa ibang probinsya, lalo na mga kabayan sa parting Mindanao, no, talagang mataas ang nakuha ng ating mga senador. Yun nga lang yung iba mga kabayan hindi nakapasok. Hindi ko alam, no, kung yan ba nadaya talaga mga kabayan o talagang hindi sila umabot, no, sa kapasidad na makapasok sa top 12. Pero in fairness, kahit papano sure tayo na yung mga senador na pumasok ay kumbaga against dyan sa impeachment ng ating Vice Presidente. Ang gusto ko lang mga kabayan mangyari yung ating Vice Presidente ang ma-impeach kasi hindi na siya hindi na siya compatible na maging presidente sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Nako mga kabayan, ay talagang kaliwat kanan lahat ng news agency, no, sa Pilipinas ang puro balita mga kabayan ay krimen, no, mga nantututok ng baril,
Merong nanloloob ng bahay. Nako, talamak na naman droga. Katulad ni Kerwin, mga kabayan. Ang balita, ang sabi niya sa interview, ano daw yung sa mga droga-droga, ayusin daw niya, mga kabayan. So, hindi ko alam kung paano niya ayusin. So, anyway, mga kabayan, hanggang dito muna yung video natin. At adjust muna sa inyo. Ingat kayo palagi, mga kabayan. Umantabay tayo sa mga balita na mangyayari dyan sa nangyari sa eleksyon, no? At syempre, yan yung inaabangan natin. At ganun din, no? Yung paghihiring, no? Yung pagdinig do sa kaso ni PRRD. At for sure, no? Ngayon lumalabas at nagsi-circulating na yung sinasabi nga makakalaya na si PRRD o makakauwi na. Malamang, no? Yun yung mangyayari. Siyempre, nakakulong yan, mga kabayan. Ang magiging resulta yan, makakalabas or hindi na makakalabas, mga kabayan. So, yun ang abangan natin. Ingat kayo, mga kabayan, at see you sa susunod na video. Adjust muna. See you sa susunod, mga kabayan, ha? Huwag niyo kakalimutan mag-like, mag-share. Sa gano'n, mas marami pa yung makapanood na ating mga video ginagawa.